Daily Horoscope, April 25, 2025. Para kay Gemini. Gemini, the card said here, yung mga bagay daw na nagpapabigat sa'yo, yung mga bagay na iniisip mo, yung mga problema na kinakaharap mo, sabihin man natin na hindi mo man ito masyadong kini-carry or masyadong dinadala o kumbaga hinahayaan mo lang, pero nagiging pabigat pa rin sa'yo or kumbaga dinadamdam mo pa rin. Sabi dito masusolusyunan, magagawan mo daw ng paraan, especially kung related ito sa mga taong mahalaga sa'yo, like yung mga relationship mo with other people. Sabi dito sa cards, tatanggapin mo yung pagkabigo or sabihin na natin dito na marirealize mo na ito ay guidance ng universe. At matututo ka daw dun sa lesson na yon, no? Yung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, take the lesson from that, Gemini. Sabi dito sa cards. Punta tayo kay Capricorn. Capricorn, the card said here, you need to be careful sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, especially sa feminine version. Sabi dito sa cards, may mga maling gawa, especially kung ikaw ay isang Capricorn lady, regarding sa finances, you need to be careful sa paggastos pa rin, no? Sabi dito, may mga bagay daw na mga nasira or kumbaga may mga bagay na pinagsikapan ka na hindi mo makikita yung kahalagahan o yung magandang bunga. So, kailangan makapagdesisyon ka ng tama dun sa mga dun sa mga bagay na gagawin mo o yung mga bagay na nakalaan sa iyo sa ngayon. Kasi may mga bagay na maaaring magdulot sa iyo yung mga desisyon na gagawin mo, makapagdulot sa iyo ng hindi maganda, especially pagdating ito sa finances. Punta tayo kay Leo. Leo, you're still guided ni universe. This card showing if you are in the relationship, kailangan mag-ingat ka. Tatagan mo, Leo, yung sarili mo kasi may makikita ako dito na mga betrayal cards, nawawalan ka ng guidance ni universe. Sabi dito sa cards, guided ka ni universe, matutuklasan mo yung mga bagay-bagay na alam mong nagne-negative. So, kung ikaw ay isang Leo at nandun ka sa isang relationship, kumbaga i-guide mo yung partner mo na hindi siya magkamali. Kumbaga i-secure mo siya sa mga panahon ngayon. Kasi nakikita ko ngayon dito na maaari siyang magkamali or matukso. Punta tayo kay Scorpio. Scorpio, sabi dito sa cards, hindi ka naman daw mabibigo dun sa mga plano mo. Although may mga bagay na matutuklasan ka na nakakapanakit sa'yo, but etong mga bagay na matutuklasan mo o yung mga idea na papasok sa'yo ngayon, makakatulong daw sa'yo, no? May mga opportunity paparating sa'yo. Then, nakikita ko rito pagdating sa finances, nawawalan ng pagkilos at paggawa. Magkakaroon ng mga emosyon. Kumbaga, mafe-feeling down ka kasi nga minsan may mga bagay kang gustong gawin, hindi mo magawa dahil kakulangan ng resources. Pero this card showing na kapag gumawa ka daw ng pagpaplano or gumawa ka daw ng resolution dun sa mga problema kinakaharap mo, sabi dito mag-work naman daw yun. So wag kang mabahala or wag kang mawala ng pag-asa. Yung parang si Scorpio kasi parang paghayaan na lang, wag yung ganon. Kasi nakikita ko dito magagawan mo ng paraan o solusyon yung problema na kinakaharap mo. Punta tayo kay Virgo. Virgo, the card said here success. Although nakikita ko dito na pinanghihinaan ka na ng loob, this card showing kasi na may mga bagay kang matutuklasan o malalaman or makakakuha ka ng solusyon sa iyong mga problema at yung magdudulot daw ito ng maganda. It's either pag-grab daw to ng mga opportunity. Pagdating sa mga career mo, focus ka muna. No, sabi dito sa cards, huwag kang panghinaan ng loob dun sa mga bagay na gusto mong ma-achieve. Like, kung gusto mo mag-apply ng trabaho, makukuha mo yan. Kung gusto mag-ano ka ngayon ng business, mag-start ka ng business,
Kung meron ka mga opportunity paparating sa'yo, i-grab mo yung opportunity. Kasi this time, nakikita ko na magiging matalino yung pagdedesisyon mo at magtatagumpay ka. Punta tayo kay Cancer. Cancer, the card said here, may mga bagay daw na nasisira, no? Sabi dito sa cards, may mga bagay na nasira, nawasak. Pero sabi dito sa cards, huwag ka daw mawalan ng pag-asa dahil nakikita ko kung may mga nag-disconnections man sa'yo, kung mga nahihirapan kang ipagpatuloy yung mga plano mo dahil may mga kulang like kulang sa finances or something na hindi nag-a-align sa'yo before sa universe. Take it slowly at gumawa pa rin ng pamamaraan. Huwag mong sukuan, sabi dito, Cancer. Huwag mong sukuan dahil nakikita ko magiging maganda rin naman yung mga paparating sa'yo. Kung meron mang mga bagay na nasira o nawasak, sabi in the end, papagdidesisyonan mo pa rin ng tama at magiging maganda pa rin ang resulta. Ma-appreciate daw ng mga taong nakapaligid sa'yo yung pagsusumikap, yung mga achievement na nakalaan naman para sa'yo. Kumbaga deserve mo kung magkaroon ng magandang kapupunatnan yung mga pagsisikap mo o yung mga bagay na pinagtutuunan mo o binibigyan mo ng effort. Punta tayo kay Taurus. Taurus, the card said here, ipagpatuloy mo lang yung mga bagay na sinimulan mo. Sabi dito sa cards, sometimes you feel full, no? Parang mali ka ba or nawawala ng guidance, may mga sigalot talaga o problema ang kinakaharap. Lalo na yung mga taong nakapaligid sa'yo, Taurus, especially pag feminine version. Kasi nakikita ko dito medyo nawawalan ka ng lakas kasi pinapakinggan mo yung mga tao sa paligid mo. Focus on your goal, Taurus. Wag mong bigyan ng pansin yung mga taong nagne-neglect sa'yo or yung mga taong nagda-down sa'yo. Kasi nakikita ko dito, pinaghihirapan mo yung bawat plano mo or yung mga ma-achieve mo, no? Huwag kang masyadong dumepende sa opinion ng ibang tao. Punta tayo kay Sagittarius. The card said here, Sagittarius, nakikita ko dito, nawawalan ng authority. Sabi dito kasi nawawalan ka ng pagpaplano or pinanghihinaan ka rin ng loob. Hindi napupursue yung mga bagay-bagay na gusto mo kasi lack of finances. This card showing full of emotion. Sabi dito, meron ka pang para sa'yo, kaya lang wag mong isagad. Sabi dito sa cards, nawawala yung authority. And then, dahil nga, walang pinanse. So, kung ikaw ang isang Sagittarius na nagpa-plan ng mga bagay-bagay like magsisimula ka ng business or do you have plan to go outside, yung mag-travel ka, take it easy. Yung kumbaga pag-aralan mo kung tama yung mga gagawin mo regarding sa yung pera o sa finances mo. No? Kasi nakikita ko dito, baka magkamali ka, baka magipit ka sa mga susunod na araw. Aries, sabi dito, ilaban lang daw. Although may nakikita akong kabiguan dito. Aries, expect mo yung mga taong nagbe-betray sa'yo, especially pag mga feminine version din. No, nakikita ko dito kasi na masasaktan ka. May mga maling gawa sa'yo, mabibetray ka. Pero sabi dito sa card, ipagpatuloy mo lang daw kung ano yung nasimulan mo at umiwas dun sa mga kaguluhan na meron sa'yo. Sabi dito, magiging victory ka pa rin naman, sa'yo pa rin ang huling halakha kasi nakikita ko dito na ilalaban mo pa rin naman kung ano yung mga pinaplano mo or kung ano talaga yung goal mo. Ma-achieve mo yan. Huwag kang masyadong pag-focus lang sa mga chismosa. Huwag kang magtitiwala sa mga taong nakapaligid sa'yo, Aries. Especially kapag feminine version ito kasi nakikita ko dito na meron mga taong nakaharap sa'yo pero hindi talaga good intentions. Pupunta tayo kay Aquarius. Aquarius, the card said here, ganda ng cards. Aquarius, the card said here,
kung nasa status ka ng buhay mo na okay ka sa ngayon at you feel na may katatagan ka, strength, medyo wag ka magbuhos biyaya muna, Aquarius, no? Nakikita ko kasi dito na may paparating na mga pagkakagastusan or kagipitan. May mga bagay na kailangan daw na hindi pinupursue lalo na pagdating sa finances. Nagkukulang ka kasi ng finances kaya nakikita ko dito, oo, okay ka ngayon, stable ka, o kumbaga, napapaagos mo yung mga financial mo, okay ka, kaya lang nakita ko dito sa cards na kailangan mo maghinay-hinay, ha. Huwag pabalaksak muna ang pera, Aquarius. Kailangan kasi dito, pag-isipan mong mabuti kung saan pupunta yung resources mo kasi nakikita ko dito maaaring mag-negative. Pupunta tayo kay Libra. Libra, sabi dito sa cards, sabi dito sa cards, kung meron daw mga paparating sa'yo na offer or may mga taong nagbibigay sa'yo, may mga stranger na tao na nagbibigay sa'yo, nag-aalok sa'yo ng something like na akala mo magigain ka. Sabi dito, be wise, umiwas ka daw at lumayo. No? Kung ikaw ay isang Libra, na kung may babae ka na may naliligaw sa'yo, you need to make sure kung ano yung intention niya. Or kung meron naman nagpo-propose sa'yo regarding sa career or sinasabi regarding basta anything na mag-o-offer sa'yo, anything na paparating na opportunity, tao man ito o opportunity, career man ito, think twice. Kasi nakikita ko dito sa cards na nawawala ng guidance ni universe, no? Sabi dito sa cards, umiwas daw or mag-isip ka ng pamamaraan kung paano yung ma-avoid o lumayo kasi nandun ang iyong tagumpay. No? Huwag ka munang padadala sa mga tao na nakapaligid sa'yo or huwag ka masyado magtitiwala or sabihin na natin maghinay-hinay ka sa desisyon sa araw na ito. Pupunta tayo kay Pisces. Pisces, may kakulangan sa salapi kasi hindi mo daw nagagrab yung mga opportunity paparating sa'yo. Nawawala ng kilos at paggalaw, Pisces. Sabi dito sa cards, you need to move, you need to do something. Kailangan mo, you need to work. Sabi dito, kung gusto mo may ma-achieve or may makuha ka, kung nakikita mo na stagnant ka sa isang sitwasyon, Pisces, kailangan gumawa ng desisyon, no? Huwag daw mag-alinlangan. Pagdating sa finances, nakikita ko dito nagde-negative, pero kailangan mo kasing kumilos para maging smooth yung lahat sa'yo. At ito po ang aking daily horoscope. Paalala po, ito po ay guidance lamang sa araw-araw. No? Salamat po sa mga sumusubaybay.